O salamat sa Diyos ay may kuryente na tayo. So bahagi ho ng paanyaya na ipinapahayag ni Jesus ang lumalabas mula sa tao ang nagpaparami sa Kanya. Hindi ang mga bagay na pumapasok sa tao ang siyang nagpaparami sa Kanya. Bahagi yun ng ating pamantayan sapagkat yung kabanalan o yung kasalanan tulad ng pinamanig ng pumay kapal ay mula sa puso ng tao. So, bagaman sabi nga ho natin, may mga bagay na maaaring mag-influensya sa atin. Na sabi nga natin sa philosophy, ito yung mga mitigating circumstances. O maaaring yung kung tawagin natin ay nagpapalakas, nagpapahina o nagpapalakas sa paggawa ng masama o ng kabutihan. Pero yun ay maaaring maka-influensya. Pero ang desisyon pa rin ay nasa bawat isa sa atin. Kasi yung pagkaunawa ko ng mga Hudyo, para lang po sa inyong kaalaman, ay yung bagay na may mga pagkain na tinatawag natin na ipinagbabawal sapagkat ang kanilang pagkaunawa ay nagpaparami sa tao. Halimbawa, yung dugo, nagpaparami sa tao. May mga ibang ayaw kumain ng dugo. Alimango, baboy, kasi marumi yung baboy. Mahawaan ka ng baboy, kinakain niya yung marumi. Sabi nga ko natin, sapagkat yun ang pagkaunawa. Kaya kapag kumain ka ng marumi, nagiging marumi ka. Yun ang kanilang pagtingin. Sabi nga ako natin, yun ay nagpapalaki o nagpapahina. Pero sa pagkaunawa ko natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano, Katoliko, nasa iyo pa rin ang pagdidesisyon. Ano yung kasalanan na pinamanig ng Jesus? Yung lumalabas sa tao. Bahagi yun ng sa inawa nakita natin. Kaya kahit daw kasi halimbawa, murahin ka ng murahin, yung pagmumura, samahin. Pero pwede rin naman na hindi ka magkasama sapagkat lamang ikaw ay minura. So, pwede ka pa rin maging banal kahit na ang ginagawa sa iyo ay puno ng pagkakasala. Kaya yung hangon na pinababalik ng pumay kapal, titingnan natin yung mga bagay na nagmumula sa tao. Sabi nga natin, may mga bagay na tinatanggap na ibinibigay sa atin. Pero ang mahalaga dito ay, ano ba yung tinatanggap natin? Kasi yung mga bagay na tinatanggap natin, yun ang nakaka-apekto sa atin. Kung halimbawa, minumura ka at tinatanggap mo yung mura, so ano yung mangyayari sa'yo? Mumurahin mo rin yun. Pero ikaw, pwede hindi mo siya murahin.
At yun yung mahalaga. Kaya, bahagi yun na makita natin ano yung lumalabas sa atin. At yung paanyaya nawa na makita natin ay hindi sana pagkakasala. Ngunit yung bahagi ng alin na nawa ay pagpapala, ang grasya ng Diyos. Kaya ito yung bigyan natin na higit na pag-inilay. Bahagi yun na kung saan may makita natin. Ano naman yung maging pamatayan natin sa ating pagkilos para makita natin kung ano yung kasalanan at kung ano yung kabanalan. Makita natin kung ano ba yung tao ito, banal ba ito o makasalanan. Ano yung nakita nung nanggagaling sa Kanya. Hindi yung kung ano ang pumapasok sa Kanya. Pero sa iba, maaaring maka-apekto yun. Pero yung pinakapasya natin tungkol sa kabanalan ay yung mga bagay na nagmumula sa Kanya. Kaya maliwanag kung sinabi ni Jesus, hindi ang mga bagay na pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparoon sa Kanya, ngunit yung mga bagay na lumalabas sa Kanya. Sa Kanyang bibig, sa Kanyang pagkilos, sa Kanyang actuation, yung pamamaraan ng Kanyang pagtugon sa sitwasyon na pinagbibilangan, yun nawa yung makita ko namin. Kasi kung minsan hindi natin kita yung kalooban ng puso ng tao. Wala nakakita ng kalooban ng puso ng tao. At yung kalooban ng puso ng tao lumalabas saan? Sa Kanyang pananalita, sa Kanyang pagkilos, sa Kanyang paglakad, o maaaring sa Kanyang mga body language. At yun ang pag-ingatan natin. Kaya bahagi ng paniniwala natin na kung saan, kaya sa ating mga Katoliko, walang ipinagbabawal sa atin kapag pinag-usapan natin yung pagkain. Ano lang kung minsan makita natin, yung 1 hour before the Holy Communion, na huwag kang kakain ng kahit ano, maliban ng tubig, 1 oras bago magkumunyon. So, bahagi yun, may mga bagay na kinakain tayo, o maaaring may mga bagay na hindi tayo kinakain. Maaaring gawayan ng doktor mo, o recommendation ng ibang tao. Pero yung ating pananampalataya ay isang pananampalataya na hindi nagbabawal sa atin ng ating kakainin. Sapagkat katulad na po na ipinamanig sa unang pagbasa. Ano yung ipinamanig sa unang pagbasa sa aklat ng Genesis? Kanin yung lahat. Ano na yung pinagbawal sa aklat ng Genesis? Yung bunga ng punong kahoy na nasa gitna ng hardin sa paradiso. Yun lang ang pinagbawal. Sa lahat ng pagkain, yun lang ang pinagbawal, nakakain. Yung puno, yung bunga ng puno sa paradiso. Yun ang maliwanag na pinagbawal ng Diyos na hindi namin kakainin. Ang utusin, ano yun? Yun lang yung utos. At ano yung utos? Yung utusin, kung papasukin natin ngayon, yung utos alin, ano yung nasa 10 utos ng Diyos.
Yun ang dapat natin bigyan ng diin. Ano? Kaysa yung mga pagkain. Ano? Kung babasihan natin yung banal na kasulatan, binaraliyo kasi ito yung mga pagkain na pinagbabawal. Ito kasi mainit sa katawan. No? Mainit yung lugar na yun. Kaya kung minsan pinagbabawal yung mga bagay na yun, nakultusin, napakarami. No? Bawal, may mga bawal na karne, may mga bawal na gulay, may mga bawal na buto. Kahit ito buto, bawal. Kung babasihan ninyo yung banal na kasulatan. Kaya may iba natin mga kapatid na malusin, maraming ipinagbabawal. So, kaya nga yung iba natin mga kapatid may tinatawag silang kosher food. Yung iba naman ay ang tawag ko sa yung nakalimutan ko yung sa mga kapatid natin Muslim, yung kosher sa mga Hudyo. Pero maliwanag si Ebanghelyo, kaya nakalagay rito na sinasabi rito na hindi ang mga bagay na pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya. Ngunit yung mga bagay na lumalabas sa kanya. Kaya higit na kung saan ipalingatan natin. Maaaring siguro sa ating mga kalusugan, may mga bagay na sinasabi na recommended kung maaaring iwasan nyo. No? Yun ay sabi ng mga doktor. Bahagi yun. Yun ay para sa katawan. Pero kapag pinag-usapan natin ang tungkol sa espiritu, alin? Yung ipinagbabawal, yung gumawa ng kasalanan. Yung mga bagay na lumalabas sa bawat isa sa yun ay hindi natin pag-ingatan. Nanawa ay sana ay yun ang nabigyan natin na higit na pagpapaliban. Kasi yun ang tunay na magdudulot sa atin tungo sa kabanalan. Bahagi yun. Kasi baka mamaya, sabi nga natin, mali kasi yung pag-iisip natin. Kapag kumain ka dito, nagkakasala ka. Sabi nga, maaari nga siguro kapag ikaw ay nagkumain at nagkumunyon ka na walang isang oras, yun ang kasalanan. Pero yung uri ng pagkain, uri ng prutas, uri ng karne, o uri ng dahon, hindi. Babalikan natin yung aklat ng Genesis. Lahat ay pwede mong kainin maliban sa prutas na nasa gitna